Sa pagpapatuloy ng ating kwento kung saan mag-uumpisa na ang laban ng ating bida laban sa Tokmal na mayabang na Dion para malaman na kung sino ang magmagwawagi sa torneo na ito. Napakaraming mga tao ang nanunood sa laban ng ating bida at ang karamihan sa mga nanunood ay sumusuport sa ating bida. Habang naghahanda sa laban ay maririnig natin ang pagtawag ng Tokmal sa ating bida at tinatawag siya na mahina nito. Nagtataka ang Tokmal na Dion kung paano nakaabot ang ating bida sa finals pero sisiguraduhin daw ni Dion na pagsisisihan ng ating bida ang pagpunta sa finals. Sinasabi ni Tokmal na ang lahat ng tao na sumusuport sa ating bida ay makikita na madudurog ang ating bida sa kanya. Napapasmile ang Tokmal habang hawak ang kanyang espada at nilalait ang ating bida na papagapahangin niya daw ang ating bida pagkatapos putulan ng paa. Subalit makikita natin ang ating bida na inaantok lang sa kadaldala ng Tokmal puro yabang. Sinasabi ng ating bida na may pang-asar na kung tapos na daw ang Tokmal na mag-stretching ng kanyang dila sapagkat ang daldal nito. Makikita natin ang galit ng Tokmal na sa sobrang galit ay handa ng mag-ala Manny Pacquiao pika naman pala ang Tokmal. Biglang naglabas ng malakas na aura ang Tokmal habang makikita natin ang sobrang gihil nito gusto ng manakit at ang mga tao ay namamangha sa lakas ng aura ni Dion at sinasabi ng mga manunood na no match daw ang ating bida kay Dion. Subalit makikita natin na kampante lang ang ating bida na pinagmamasdan si Dion at tinitignan ng ating bida ang status nito. Makikita natin na ang status ni Tokmal Dion ay level 42 at isang expert knight sword user na may titulo na Ashton Viscounty Stark, Sword Genius na may grade B na potential talent. Sa pag-announce ng referee na umpisahan na ang laban ay agad na naghanda si Dion para atakihin ang ating bida na sa sobrang galit niya ay gusto niya patayin ang ating bida. Makikita natin ang bilis na pagtalo ng ating bida at papasugod ito kay Dion. Nagtama na ang espada ng dalawang manlalaro at sa sobrang lakas ng pag-atake ng ating bida ay nahihirapan si Dion na i-block ito. Ang ating bida ang unang nag-first strike sa laban nila. At sa sobrang lakas ng atake ng ating bida ay makikita natin ang pag-atras ni Dion. Galit na galit ang Tokmal sa ating bida. Samantala ang ating bida ay nahihinaan kay Dion at bumaba ang expectation niya dito. Makikita natin ang paghahanda ng dalawa para umatake. Patuloy na umaatak si Dion sa ating bida subalit walang kahirap-hirap lang ng ating bida na hiniiwasan ng mga ito na nagpapagalit kay Dion sapagkat di siya makatama. Lahat ng atak ni Dion ay madali lamang nakikita ng ating bida ang bawat paghampas ng espada nito. Pinatid ng ating bida ang paa ni Tokmal, kung saan makikita natin ang pagsob-sob ng makha nito sa lupa. Napapahawak sa nose niya ang Tokmal sa sakit na pagkakasob-sob niya at di makapaniwala ang ating bida na nabobuli siya nito. Sa sobra ang galit ni Dion ay pinakawala na niya ang kanyang aura sword habang napapamura at papatayin niya daw ang ating bida. Subalit wala man lang kahit konting takot sa mukha ng ating bida ang makikita habang pinagmamisdan niya ang paglabas ng malakas na oro sa katawan ni Dion papunta sa kanyang aura sword. Napapatayo at nagugulat ang mga manunood sa malakas na aura na nilalabas ni Dion. Subalit walang kahirap-hirap ng ating bida na pinatalsik ang espada ni Dion na nagpagulat sa kanya. Habang naglalabas ng malakas na aura ang ating bida ay napapasambit na lang siya na boring ang laban. Habang makikita natin ang bigla at takot sa mukha ni Dion sa lakas ng ating bida. Nagalit si Dion ng sobra at napasigaw ito ng malakas habang papasugod sa ating bida na kitang-kita sa mukha nito ang galit. Subalit pinatid lamang ulit ito ng ating bida sapagkat di marunong si Dion ay manage ang anger issue nito. Habang papatilapon sa lupa at pagulong-gulong ang Tokmal ay napapasabi ang ating bida na si Dion daw ay isang kakahiyan sa pangalan ng kaniyang ama. Napapasigaw si Dion sa sobrang galit sa ating bida at sumusugod ito na gustong patayin ang ating bida. Subalit binigyan ng ating bida si Dion ng napakalakas na suntok na nagpatumbling sa kanya.
Habang pabagsak ay namuti na ang mata ni Dion at nawalan ito ng malay sa lakas ng pagkakasuntok ni Raul. Makikita natin ang pagbagsak ni Dion at sa wakas mukhang natapos na ang laban, di makapaniwala ang mga tao na napabagsak si Dion ng ating bida. Makikita natin ang pagmumuka ng Tokmal na nakahanddo sa high habang dumudugo ang ilong. Napapatingin ang ating bida sa referee at sinasabihan niya ito na kung di pa daw niya sasabihin kung sino ang nanalo at sa sobrang gulat ng referee sa mga nangyari ay nakaligtaan niya na tapos na pala ang laban. At ina-announce na ng referee na ang nanalo sa Ashton Coming of Age Tournament ay walang iba kundi ang ating bida na si Raul Ashton. Maririnig ang sigawan ng mga tao at marami ang nagugulat sa result ng tournament habang ang iba ay sinisigaw ang name niya. Masaya ang ating bida sa pagkapanalo niya subalit makikita natin ang biglang paghina ng ating bida at napaluhod siya sa lupa sa pagkaubos ng kanyang stamina. Agara naman lumapit ang mga tauhan ng ating bida para tulungan siya. Nakikita ating bida ang notification na matagumpay niya natapos ang quest ng Coming of Age Tournament at makakatanggap siya ng reward. Ang quest na Coming of Age Tournament ay may grade D+ na may reward na 300 experience coins, random skill book, at may extra reward na experience point grade 5 stat point and random skill book grade D or lower. Habang papatayo ay nasasabi niya na finally makakapunta na siya sa Kingdom Academy. Makikita natin ang ama ng bida kasama si Butler Ivan na nanonood sa laban na napapasabi si Ivan na proud daw siya sa ating bida. Seryosong nakatingin ang ama ng ating bida at napapasambit ito na ang laki ng pinagbago ng ating bida sa loob lamang ng isang buwan. Sabi ng ama ni Dion na pinaglaruan lamang ng ating bida si Dion sa laban at dahil sa biglang lakas niya sa loob ng isang buwan ay masasabing isa siyang henyo. Biglang napatingala ang ating bida at nakita niya ang kanyang ama. Tuwang-tuwa ang ating bida habang kinakawian niya ang kanyang ama sapagkat napanood nito ang kanyang laban at alam niya na papayagan na siya pumunta sa academy. Walang emosyon ng ama ng ating bida na nakatingin sa kanya. Kinagabihan ay makikita natin ang bahay ng ating bida. Seryosong sinasabi ng ama ng ating bida na di daw siya papayag sa kagastuhan ni Raul na pumunta sa academy. Napapasigaw si Raul at nagagalit bakit ayaw siya payagan. Ang akala ko ba na papayagan mo ako na pumunta sa academy kapag makapasok ako kahit sa semifinals, subalit di pa rin pumapayag ang ama ng ating bida. Ang sabi ng ama niya na need pa ni Raul magstay ng matagal pa kasama ang kanyang ama. Natamba ka pa katapos ng laban, need mo pa magstay dito at pakonti-konti pag-aralan pa ang lifelong sword journey. Sabi ng ating bida sa ama niya na siya na ang nagsabi. Nanid niya pumasok sa academy para mas lalo pa matuto tulad ng sabi mo ama at hindi mo ako mapipigilan. Nagulat ang ama ng ating bida sa mga salitang binitawan ng ating bida sa kanya. Napapaisip ito na mukhang tumanda na ang kanyang anak. Hinampas niya ang lamesa at nagulat ang ating bida sa pagtayo ng kanyang ama. Habang binubunot ang espada ay makikita natin ang nakakatakot na itsura ng kanyang ama at papayag lang daw siya kapag natalo siya ng ating bida sa duwelo. Nagpalabas ng nakakakilabot na aura ang ama ng ating bida habang nakatutok sa kanya ang espada at sinasabi na di daw niya pagbibigyan ng ating bida sa duwelo. Natutulala ang ating bida sa bigla ng kanyang nakita at napapatanong siya kung ano na ang dapat niyang gawin. Makalipas ang buwan ay makikita natin ang napakamaraming mga warrior na naglalakad paalis sa lugar ng ating bida habang sinusundan nila ang isang karawahe. Ang karawahe ay may bandila ng kanilang angkon at ang nasa loob nito ay ang ating bida na si Raul na sa wakas ay makakaalis na siya. Naaalala ng ating bida ang mga nangyari ng gabi na iyon kung saan gusto siya pigilan ng ama niya sa pagpunta sa academy. Subalit agara naman na-accept ni Raul ang hamon ng kanyang ama at agara na naglunsad ng isang atake sa kanyang ama. Nakangiti lamang ang kanyang ama na sinalag ang atake habang tinatanong siya kung yun lang ba ang kaya niya.
Makikita natin ang salpukan ng dalawang espada at biglang tinaas ng ama ni Raul ang kanyang espada habang pumapalibot dito ang malakas ng aura na ay pang-i-attack sa kanya. At sa pag-attack na iyon ay nawalan siya ng malay sa lakas ng strike sa kanya at sinasabi na konti pa lang ang lakas ng ginamit ng ama niya. Ngunit alam niya na binuhos nito ang kanyang lakas sa attack na iyon. Makikita natin ang isang libingan at ang libingan na ito ay ang libingan ng kanyang ama na ikalimang County Lord kung saan namatay ang kanyang ama sa pag-umpisa ng World Connect. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama ay ang biglaan pagbagsak ng kanilang lungsod at para maiwasan mangyari ulit iyo ay kailangan na mabuhay ang kanyang ama. Napapasabi ang ating bida na kailangan niya galingan para di ma-disappoint ang kanyang ama sa kanya para sa pagpayag nito. Gagawin ko ang lahat para lumakas nang maprotektahan ko ang aking pamilya. Makikita natin ang ama ng ating bida na nakadungga sa bintana habang pinapanood siya na papaalis sa kanilang lugar. Seryosong nag-aalala ang ama ng ating bida sa kanya habang makikita natin na may sugat ang mukha nito. Sa loob ng isang buwan ay di tumigil ang ating bida sa pagsubok na labanan ng kanyang ama at maraming beses na din siya natalo. Subalit matatag ang ating bida at sinasabi niya na di siya susuko. Napapangiti na lamang ang kanyang ama sa tibay ng loob na pinapakita ng ating bida. Tuwang-tuwa ito sapagkat ang katangian ng ating bida ay isa talagang Ashton family's dignity. Sa lakas ng ama ng ating bida ay makikita natin na medyo nahihirapan ang ating bida. Parehas papasugod ang dalawa at parehas silang ayaw magpatalo at inaanyayahan pa ang ating bida na atakihin siya. Sa bilis ng espada ng ating bida ay para itong isang kidlat na mahirap makita ng mata sa bilis nito. Nabigla ang ama ng ating bida sa sobrang bilis ng trajectory ng espada ng ating bida at nagulat siya dito. Sa sobrang bilis nito ay nagtamo ng maliit na sugat ang mukha ng kanyang ama na kinagimbal ng kanyang ama sa biglaan pagbago ng flow ng atake sa kalagitnaan. Napapasambit ang ating bida na napakaliit LNG na nagawa niyang pinsala habang ginamit na niya ang tinatawag niyang power na psychokinesis. Napapangiti na lang ang kanyang ama at alam niya na ito na ang tamang panahon. Kailangan na niya tanggapin na hindi na bata ang ating bida at isa na siyang magiting na swordsman. Napasilip ang ating bida sa bintana ng karawahe niya nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Sinasabihan siya nito na umalis siya at diskobrihin ang mundo. Sa paglipas ng gabi ay makikita natin ang paghinto ng grupo ng ating bida habang magpapahinga. Kinausap niya si Sir Philip at tinatanong niya kung gaano pagkalayo ang kanilang destinasyon. Si Sir Philip ay may status na level 92 at may edad ng 42 years old at isang high knight at ang titulo niya ay Swordbreaker na may potential talent na grade S at sabi ni Sir Philip na sa bilis nila ay aabutin sila ng 5 araw at kung gusto ba daw ng ating bida na mas bilisan pa. Hindi din natin kailangan magmadali at kailangan din natin ay train pa ang mga soldiers natin at hayaan lang ang gantong bilis yan ang nasambit ng ating bida. Bukod sa ating bida at sa mga servants niya ay kumuha ang pamilya niya ng total na 50 tao. Sa lahat ang tatlong ay regular knights kasama na si Sir Philip at 6 na trainee knights, 15 trainees at 20 na cavalry at ang lahat ng ito ay may grade B or higher potential talent. Ang bilang at mga kakayahan nila ay di na masama at para maiwasan ang pagbagsak ng pamilya niya ay kailangan nilang lahat lumakas. Lumapit ang isa pang mandirigma at sinabi niya na tapos na ang maintenance ng carriage at pwede na sila magpatuloy sa pag-alis. Napapatanong na lang ang mandirigma na ito kung kailangan ba talaga nilang magdala ng napakaraming soldier at agad naman siya pinapatahimik ng Sir Philip at sinabihan na wag na questionin ang order ng ating bida. Sabi ng ating bida ay malalaman na lang daw ni Sir Jake ang taong nagtatanong kanina ang dahilan kung bakit kailangan dalan ng napakaraming soldier. Napapasabi sa isip ang ating bida na ang rason kung bakit ay gusto niya silang lahat dalhin sa Free City Mira kung saan doon sa lugar na yon ang unang pupuntahan ng mga player pagkatapos nila sa tutorial.
Ang city na ito ay may napakamaraming quest at mga hidden items at ang mana usage limitation para ma-stop ang unreasonable massacre ng isang beginner player. Ang mga resources dito ay walang katapusan kung saan kinababaliwan ng mga player. Ang lugar kung saan puno ng monster para sa mga player makapag-grind. Ang God's Domain ang rason kung bakit dinala ng ating bida ang lahat dito sa city na ito para makapag-grind ang mga soldier at makapag-level up ng mas mabilis. Alam niya na perfect ang plano niya at habang nakatingin sa notification ay may mga bagong update at mga bagong na-unlock sa system ng ating bida at pati na din ang bagong quest. Ang akala ng ating bida di niya pa magagamit ang ibang features until official launch subalit nakaka-unlock siya pag mapuno niya ang mga requirements na kailangan. Habang nasa karawahe ay kinatok ang ating bida. Tinatanong siya kung gusto na niya ay meet ang mayor ng Mira at agad naman sumang-ayon ng ating bida. Sa mayor office naman ay makikita natin ang isang tao kung saan nagtatanong siya kung sino ba ang dumating at ang tao na ito ay ang mayor ng Free City Mira na si Reynaldo. Sabi naman ng secretary ng mayor na ang dumating ay ang bunsong anak ng County Ashton na si Raul Ashton ang ating bida at dumating ito kasama ang 50 na soldier, at ang sabi ng mayor na siya pala ang dumating na ang third son na kilala bilang isang mahina. Tinatanong ng mayor ang kanyang secretary kung ano ba ang dahilan ng pagpunta ng ating bida, para lang ba makalanghap ng fresh air, papasokan sila dahil ang pamilyang Ashton ay magaling sa paggawa ng pera galing sa mga monster material loots at plano ng mayor na hut-hutan ang ating bida. Bumukas ang pinto at pumasok na si Raul at magalang niya binati ang mayor. Makikita natin ang maloko na mukha ng mayor na wini-welcome ang ating bida sa kanyang city. Nagpasalamat ang ating bida at inaanyayahan siya umupo subalit alam ng ating bida ang peke ng smile ng mukhang tokmal na mayor. Habang nakaupo ay tinatanong ang ating bida kung ano ba daw ang dahilan ng pagbisita niya na agara naman sinagot ng ating bida na nabalitaan niya na may excellent place dito para sa pag-training. Agad naman sinagot ito ng mayor at sinabihan ng ating bida na nasa tamang lugar siya dahil ang Mira City ang pinaka-safe na lugar para makapag-training. Tinatanong naman ng ating bida si Mayor Tokmal Reynaldo kung pwede ba siya pumasok sa Curse Forest na agad naman nagulat ang mayor sa pakarinig niya ng lugar. Sabi ng mayor na napakadelikado ang lugar na yun lalo na sa mahinang nilalang o ang ibig sabihin pala niya ay delikado sa mga may edad na bata pa ang lugar na halatang minamaliit ang ating bida ng tokmal na mayor nato. Napa-exhale ang ating bida habang makikita natin ang dismaya sa kanyang muka na nagsasabi na wala na siyang choice kundi itapon na lang ang 500,000 golds na dapat na ibibigay ng ating bida sa tokmal na mayor na agad naman kinagulat ni Mayor Reynaldo. Agarang hinawakan ng kamay ng ating bida ng mayor habang sinasabi na nagjo-joke lang daw siya sapagkat pwedeng-pwede daw ang ating bida na pumasok sa Cursed Forest sapagkat malakas daw ang ating bida na makikita natin na mukha talag ang pera ang tokmal na mayor na ito. Napapa-fake smile na lang ang ating bida habang sinasabi na alam niya na generous mayor ang tokmal na agaran siya napapayagan sa pagpasok sa forest. Ngayon ang nag-iisa na lang kailangan gawin ng ating bida ay ang mag-grind at kunin ang lahat ng reward sa city na ito at pinapangako niya na magiging top siya sa Connect soon.